At so ayan, hi guys! Welcome back sa channel natin at eto na nga si Full Summary Chapter 1141. Pero bago tayo magsimula, ay kung bago ka pa lang din sa channel natin, ay huwag mo kalimutan mag-subscribe at pakipindot na rin ay ang notification bell para ma-update ka every time na meron tayong bagong upload. So yun lang naman po at ulit, ay huwag na nga natin patagalin pa. Simulan na natin yan at dito nga yung magsisimula kay Nami at pati dito kay Road. Dahil etong dalawa, bumalik na sila dun sa may Sun Village at dala-dala nila etong dalawang gwardiya yung sugatan dun sa may kastilyo. So now, etong si Nami ay nagre-reklamo siya, sabi niya nga dyan, wala naman pala siyang makukuha na malaking treasure o higanting treasure ba dun sa may kastilyo, sayang lang punta niya. Pero eto nga si Road, kinakalma si Nami kasi nga baka marinig siya nung mga gwardiya dyan. But then, ay pagkatapos nga rito, ay talo naman dito yan sa side na ni Ripley sa ni Frankie. So etong dalawa naman, patuloy sila sa paglalakad dyan sa may Treasure Adam Tree. At si Frankie sabi niya nga dyan, ang dami pang pwedeng makita at saka malaman sa puno na nga na to. So ito ngayon, sabi ni Ripley na kasi dito sa puno ng Adam, dati, bawat branches niyan ay may nakatirang mga higante dyan. So kaya naman, ibig sabihin bawat branches ay marami talagang matatagpuan ng mga history ganyan. Pero ayan, ay habang nagpapatuloy sila sa paglalakad, ay etong si Frankie, napansin niya, may isang branch na naputol. Sabi niya nga dyan, teka lang, ano yun, bakit ganun? So ito, ay paliwanag ngayon dyan, etong si Ripley. Sabi niya kasi, dati sa branch na yan, ay may isang village na kung tawagin ay How Eugene. So hindi ko alam kung anong tama pronunciation dyan guys, pasensya na. Pero ayan, yung pangalan ng village na yan. At ang nangyari, yung village na yan, nakidlatan yan at nangyari, nasunog tuloy yung village. So dahil dyan, ay kinailangan nila na patulin yung branch na yon. So dito sabi kasi ni Ripley, ang problema kasi sa puno na to, once na magliyab yan, hindi napapatay yung apoy. So kaya nga para ma-prevent yun, kailangan nilang putulin yung part na nasusunog din sa puno ng Adam. So kaya ito sabi nga ni Ripley, pwede nilang sabihin na yung kahinaan ng treasure tree na Adam na to ay yung lightning at saka yung apoy. At so ayan, ay pagkatapos dito kay Frankie sa kay Ripley, ay balik naman dito yan kay Nami sa may party na. At ang kausap niya naman dito ay eto ng si Yusop. Pero etong si Yusop, lasing na sa oras na nga na to. At eto ngayon, sabi nga ni Yusop, di niya nakikita si Luffy sa si Zoro, nasa na yung dalawa. So ito sagot si Nami, sabi niya nga, hindi niya alam, baka nag-explore lang. Pero eto nga, ay habang nagkukwentuhan dito itong dalawa, maya-maya pa, biglang dumating na sa table nila etong si Jarul. So ito kaya sabi ni Yusop, Jarul, eto pagmasdan mo, eto yung genius naming navigator, sabi niya ganyan. So kaya nga eto na, pareak ngayon. Etong si Jarul, sabi niya nga dyan, wow, ang ganda, sabi niya ganyan. So kaya ito, tanong ni Yusop si Jarul, ano raw ba yung type niyang babae? So ito sabi nga ni Jarul, ang type niya, yung older woman, sabi niya ganyan. So yun, so sinabihan niya pa dito na pagkamalan niya pa na older woman itong si Nami. So kaya nga ito, biglang talon si Yusop at hinampas niya itong espadang nakatusok din sa ulo ni Jarul. Grabe. So kaya dito, napasigaw talaga sa sakit itong si Jarul ngayon dyan. At so ayan, ay medyo napagtripan pa nga itong si Nami dyan. Pero ito nga, ay habang medyo makulitan dito sa part ni Yusop, ay dito naman sa kabilang banda, itong si Sanji, napansin niya na itong si Gerd nawawala din sa may party. So kaya ang ginawa niya, hinanap niya itong si Gerd. Pero makikita na itong si Road, dinala niya yung dalawang sugatan na gwardiya dito pala kay Gerd para gamutin yung dalawa. So kaya eto ngayon si Gerd tinatanong etong si Road kung ano ba yung nangyari. Pero etong si Road ayaw niyang sabihin kung ano talaga yung nangyari, yung katotohanan. So siguro para i-cover up nga etong sila Luffy. Pero dahil dyan ay etong si Gerd ginulpi etong si Road. So wawa etong si Road dyan. So hindi kasama etong si Goldberg, etong si Gerd yung gumugulpi dito kay Road. So ayan, kawawa rito etong si Road. Pero ayan, ay habang ginugulpi nga rito etong si Road, ay balik naman dito yan sa may underworld sa side na ni Prince Loki. Dahil dito ay nadatnan na nga ni Zoro sa ni Luffy etong kalalagayan ni Prince Loki at parang halos mamamatay na nga raw dito etong si Prince Loki. So kaya etong si Luffy, ang ginawa niya, tinry niya na tanggalin na sa pagkakaposas dyan etong si Loki. Pero dahil nga sa gawa sa Sea-Stone itong posas dyan o itong kadena ni Prince Loki, kaya kapag hinahawakan ni Luffy yan, nangihina siya.
sila. At then ay dito na nga nag-argue etong dalawa. So ito sabi nga ni Zoro, wag muna nilang palayain etong si Prince Loki kasi gusto niya pang malaman kung anong klase ba talaga etong si Loki, gusto niyang makausap yan. So kaya ang ginawa ni Zoro, lapit siya dyan kay Prince Loki at bigla nang sinipa ngayon yung sugat niya ni Prince Loki. So kaya itong si Loki talagang nagsisigaw siya sa sobrang sakit. So ito sabi ngayon ni Zoro, okay sige, hindi peke itong mga sugat niya, itong mga injury niya. So ito sabi ngayon ni Luffy, grabe naman itong si Zoro mamamatay na nga itong si Loki ginanyan niya pa. So ito sabi ngayon ni Zoro, kung mamamatay siya dyan, talagang hanggang dyan na lang yung tadhana niya. So ito sabi ni Luffy, grabe ang lupit nito ni Zoro. But then ay dito na nga pumayag itong si Zoro na palayain itong si Prince Loki. Pero yung sa isang part nung paa ni Prince Loki, yung sa may kaliwang paa niya, i-maintain nila, ipoposes pa rin nila yon. So hindi talaga totally napapalayain etong si Prince Loki. So kaya naman, eto ngayon si Luffy sabi niya, sige, kukunin niya si Chopper para gamutin etong si Prince Loki. At saka isa pa, kailangan ng meat ng karne nito ni Loki, kaya maghahanap sila ng karne dyan. So dito napansin ni Zoro, etong mga alagang hayop nito, yung mga beast na sugatan dyan sa may paligid ni Loki. Sabi ni Zoro, ayun, maraming meat dito, yun na lang, sabi niya ganyan. Pero ito, napansin ka ni Luffy yung mga tinawag tuloy, yung mga napansin dito ni Zoro ng mga beast. Sabi niya, hindi, wag yan, kasi mga kaibigan nga raw ni Luffy yan. So ito sabi ni Zoro, pare-pares lang namang mga karne yan, sabi niya ganyan. So kulit talaga nito ni Zoro. Pero ito nga, nagalit si Luffy, sabi niya nga dyan, hindi nga, kasi nga, sino bang kakain ng mga kaibigan niya, sabi niya ganyan. So ito, sabi ni Zoro, sige pasensya na, hindi na nga nila gagalawin yung mga beast na yan. Pero ito nga, habang medyo nagtatalo dito, etong dalawa, ay maya-maya, ay napansin nila na may nahulog na nga na barko dito. At eto nga, yung barko nila Harudin. So sakay-sakay niyan, etong si Harudin kasama na, etong ang si Sanji at saka etong si Gerd. So yung crew ni Harudin nakasakay dyan sa may barko na yan. At ang nangyari kasi dito, nung marinig ni Harudin yung kwento, galing nga dyan kay Rod, nagmadali sila na pumunta kagad dyan sa may underworld. Pero dahil nga sa mga walang sea clouds na papunta dyan sa underworld, kaya anong nangyari, nag-dive in sila dyan. So kaya nahuhulog na nga etong sila Harudin dyan. So kaya naman, etong si Luffy ginawa niya, ay pinalobo niya nga etong kanyang sarili at sinalon niya etong barko ngayon dito nila Harudin. Pero dahil nga sa sobrang lakas ng impact nung pagkakahulog nga dito nila Harudin, kaya naman nung tumama dito kay Luffy tumalsik sila ulit. So ayun, liparan ngayon dyan etong sila Harudin, maliban dito kay Sanji saka nga dito kay Gerd. But then, ay eto nga, pagkatapos magsitalsikan ng mga to, ay na-meet up naman nila ulit etong si Luffy. At ngayon nagpapasalamat etong si Harudin kasi nga, kundi nga raw sila sinalo neto ni Luffy, ay sa ganung kataas, wala na, talagang katapusan na nila, patay sila, sabi niyang ganyan. Pero eto nga, kasabay niyan, pinipigilan neto ni Harudin sila Luffy na wag nga raw palayain ayan si Prince Loki kasi talagang napakasama niya ni Loki, sabi niyang ganyan. Pero ito, sagot si Zoro, sabi niya nga dyan, nako, medyo huli na pagdating dyan, sabi niyang ganyan. At dito nga makikita natin na etong si Loki ay nakalaya na nga dyan. Pero yung sa may kaliwang ankle niya nga ay may nakaposes pa nga rin doon na si Stone. So dito sinasabi nga na napakalaki talaga neto ni Prince Loki. At etong si Luffy ay parang araw langgam dyan sa harapan ni Prince Loki. So eto nga, tayo ngayon si Prince Loki dyan sa harapan ni Luffy. At eto si Loki parang ansama ng tingin dyan kay Luffy. So ito sabi nga ni Luffy, teka lang, dapat nahimatay na yan, dapat bagsak na etong si Prince Loki dahil nga sa sama ng kondisyon niya. Pero eto nga, makikita sa mata ni Prince Loki na parang pinipigilan niya na mahimatay na bumagsak dyan. So lumalaban pa etong si Prince Loki. So kaya naman yung mga crew nga dito ni Harudin nagsigawan na, sabi nga nila, si Loki. Pero makikita nga etong si Prince Loki, granab niya na itong kanyang weapon, itong kanyang hammer dyan. So kaya naman etong si Harudin ang sama ng tingin dito kay Prince Loki at talagang ayaw na ayaw niyang palayain dyan etong si Prince Loki. Sabay sigaw nga siya dyan na lumayo etong si Prince Loki dyan sa Ragnir. So Ragnir yung pangalan ng hammer nito ni Prince Loki na ang ibig sabihin Iron Thunder. At din pagkatapos nga nito is yan guys. So hanggang dito lang itong summary natin kay chapter 1141. So ayan, ay kagulo na nga dito sa side ni Prince Loki. So palayain ba naman yan parang pinakakalaban ng Elbaf. Pero ayan, ay bakit kaya pinipigilan nga nito ni Harudin
ito si Prince Loki na wag nang lapitan o wag ang kunin itong Iron Thunder na nga na to. So may something ba rito o legendary kaya itong Iron Thunder na to ni Prince Loki. But then ayan nga guys, ay pag lumabas naman na si full chapter nito ay pe-present ko na lang ulit sa inyo yan guys. Pero yun nga ay ulit ay maraming salamat sa panonood dito kay One Piece natin. At ayan, kung meron kayong ibang comment patungkol nga rito sa sandata ni Prince Loki at saka sa pagkakaalaya niya, ay pwede yung comment nyo dyan sa baba. So yun lang naman, so huwag nyo pala kalimutan mag-iwan ng like. So ayan guys, maraming salamat, laging mag-ingat at kita-kits tayo ulit.